highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our Lilies of Metro Capacities. Siya Diyos Lord, palapagan natin ang Diyos niya. Mayroong gabi sa ating breaking news. May base na po sa kanato. Salamat sa itong dalaging ng Diyos na ipabutan ng matagna o nasa tayo higayon sa pagsimpa, pagdaing, paghimaya. Pagpasalamat sa pumuli ng Diyos. O salamat sa iyong pag-amping proteksyon sa pagsimana. Salamat sa pag-amping proteksyon sa kagalanan, sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagtrabaho, hindi na sa atong nganto sa Surigao o pabalik din ang kiampingan tayo proteksyonan sa pamilya ng Diyos. O isentro na kitang muna kasindahan sa mga problema, pagsimpa, paghimayan, pagpasalamat sa atong buhi o galing na Diyos. Sa pagsunod, magkakita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daling mo ng mga Diyos, ang mabalaan, tag-iya sa kinabihin mo, what's lang ito siya. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pedro Apostles, Diyos ng Estayan, Diyos ng Sanggan, sa Happy Church. May mayong gabi, pinamamalaman sa pang-church. Salamat na Diyos sa laging ngayon sa mga kinabihin kami. Magadayin, mga simba, mga himayang, salamat ka nimo. Hinawad na Diyos ka sa taliwala. Hallelujah. Amping kami, proteksyonin kami. Ikaw, Diyos, magpanganakan na mo, ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa pag-studying privilege ng body sa mga verse mo kanang sa closing prayers ng pinbang. Ikaw, Diyos, magbarkan na mo. Kung ikaw sa Diyos, mag-amping ito siya privilege sa sentod. Biyahe, Diyos, nag-alis siya sa diskusyon ko rin ng kita. Tanong-galing kaya ang pag-isang sa mata. Gawang-gawan sa unang pahang Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, amen. Praise God. Kaya nga tayo ni Mami siya mag-lead sa praise and worship. Ay, praise God, nag-iisa ka na, nag-level, at buhay ka rin ng Diyos sa mga joyful of glorious songs. Amen. Praise the Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of the trials of famine, darkness, and sword. So we are the voice in the desert, while you prepare the way of the Lord. The Holy comes, riding on clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. The days of seeking, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of Yeshua, being better building the temple of praise. And
Redeemer lives. My 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 Redeemer lives. Dasarap umawit, awitin mo karami. Puso mo ay umiindak sa
so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. You showed the way from the earth to the cross. For you to from the cross to the grave. Praise God. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to behold. Make of me a vessel fit for honor, that I may shine for you as brightly gold. Till we pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Till we pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. It's my heart in full surrender. All that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, that I might walk the way of pleasing you. Till we pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Till we pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsabay, ialay. Bukas man mayroon mapagayang sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Tungkol himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma,
Pagpapagalan ng Diyos. Thank you, Brother Smithless. Thank you, Brother Mami, sa pagdala sa praise and worship. Salamat sa ng Diyos na tayo po ay iningatan, inampingan sa atong paguli dito sa Surigao o padung paguli din sa Liloan, Cebu. Kaya tagyapingan kay protection. Amen. O successful yung ating reunion, no? Maganda yung maganda yung ating kabuuang reunion. Masaya ang lahat at sama-sama na kumakain at nagkikwentuhan. Napakasarap, no? Balikan yung mga nakaraan at makilala mo yung mga bagong henerasyon na hindi mo nakilala, malalaki na, no? Yung iba matanda na, no? Masarap, no? Na magkasama-sama. Maganda na magkasama-sama. At sana magiging taon-taon na yung reunion para yung iba na hindi nakarating, makarating. Kung yung iba naman na hindi kaya magpunta, at least may mga pagkakataon pa, no? Para masilayan, no? Masilayan, makasalamuha, makausap, no? Ang magkakamag-anak. Yan po ang maganda. At napakabuti ang Diyos kasi dumami na yung lahi papauli na. So, yung tema natin sa ating Word of God doon ay about Thanksgiving, tanang pasasalamat. So, nararapat din na tayo ng mga lahi, mga descendants ay magpapasalamat, no? Sa ating ninuno. Of course, mahirap makarating pero maraming Latinos tulad ng pera, pero pag gustuhin mo, talagang makasama mo yung mga ibang mga kamag-anak. Pero pag hindi mo gusto, maraming dahilan, no? So, wala pa tayong magagawa. Pero, salamat sa Diyos na napaka-successful yung kahit na kaunti lang, pero at least successful yung reunion. So, yan kasi pagpapasalamat sa ating mga ninuno, no? O ninuno kung saan tayo nagmula. Yan yung tema ng ating Word of God kung tayo ay nagmas doon. So, atin pong paksa ngayon ay tinawag ni Jesus si Matthew 9,
versikulo 9 hangtod 13. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niya ang isang lalaking nangangalang Matthew. Saan ba siya galing? Di ba nagpagaling siya ng paralitiko? So, umalis siya roon sa lugar na yun. At nakita niya ang isang lalaking nangangalang Matthew na nakaupo sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Matthew at sumunod kay Jesus. So, Matthew here, no, is the tax collector, no, who sits in that place of the tax collector's chair. No? So, meaning Matthew here is an educated, no? Hindi siya basta-basta. Kasi you will not be chosen to be a tax collector if you are not educated. No? So, may pinag-aralan si Matthew. Pero, hindi naman siya ganun ka mahirap i-convince. Hindi tulad sa mga tao ngayon. Pero, sa panahon kasi ni Jesus, marami ang mga milagro. Nakita nila yung mga miracles and wonders that Jesus did, no, during His ministry. He healed the sick. No? That is why many of those people who witnessed the miracles and wonders, including Matthew, that Jesus had done, they believe in Him. That is why Matthew was convinced and he followed Jesus. So isang sabi lang, tumayo, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ano ba? Isang sabi lang, isang salita lang, isang isang sentence lang, "Sumunod ka sa akin." Sinabi sa kanya, Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. So, sa atin ngayon, kahit na anong gawin mo sa tao, walang ganito ka powerful na salita, ng mga salita. Maliban na lang kapag mayroong magkuha na kung ano man mga kapalit na nakikita ng isang tao, susunod na siya. Kung pinapira siya ng magandang posisyon sa church o ano man, mga benepisyo, susunod na siya. No? Pero iba yung dito, no? Sa pagsunod ni Matthew. Wala namang binigay ang Panginoon sa kanya.
Pero, witness si Mateo ng mga himala. So kaya, napakadali niyan na kinonvince ni Jesus. Sumunod ka sa akin, tumayo na lang si Mateo at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ang maraming maniningil ng buhis at ang iba pang mga ituturing na makasalanan at kumakain kasama nila. So, since Matthew was one of the tax collectors during that time, his companions went to his house, then so sila ay kumakain kasama nila. At these people are so-called outcast, no? Diba? Parang tinuturing sila ng mga makasalanan. Mga makasalanan na kumbaga ang inisip ng tao, bakit siya kumakain kasama ng mga makasalanan? Diba? Ganyan naman. Ini-question nila. Kasi yung mga maniningil ng buhis, para bang sa ating panahon ngayon ay makasalanan dahil mga korap. Mga korap sila. Kahit pa hindi naman dapat singilin ng buhis, sinisingil nila yan. Kasi may party sila. Parang mayroon din iba na maabuso tulad ng sa panahon natin. Kaya tinatawag silang makasalanan. And then, verse 11, nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, bakit ang guro ninyo ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buhis at ng iba pang mga makasalanan? Diba? Yan nga yung sinasabi natin. Nung dumating yung mga Pariseo, dahil naman natin yung mga Pariseo ay laging naghahanap ng mali kay Jesus. So para sa kanila, yung kumain kasama ang mga tax collectors ay hindi tama. Kasi para sa kanila, marumi ang mga tax collectors. Bakit marumi? Dahil na maraming mga tax collectors na umaabuso sa kanilang employee. So, bakit daw si Jesus kumakain kasama ang mga maniningil ng buhis? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, hindi ang walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. So, ibig sabihin, itong mga maniningil ng buhis, tax collectors, are sick. No? Sick in spiritual, not sick in physical or material. No? So, kaya sabi ni Jesus ito, hindi nangingailangan ng doktor yung mga walang sakit, kundi yung may sakit. So, masakit itong praise na ito. Kasi, pag sabihan kang may sakit, no? Mahirap. Kasi nga, itong mga taong ito ay tinatawag ng makasalanan. Kaya,
yung kasalanan nila, yan yung ibig sabihin ng sakit nila. So, si Jesus, naparito sa mundo para magligtas, magpatawad ng mga kasalanan. Hindi siya pumunta rito para sa Kanya o para sa mga mabubuti. Kasi ang Kanyang pake talaga ay magligtas. Kaya yung Jesus na name ay, ang ibig sabihin ay Savior. So, sinong isa-save niya? Ang mga may sakit. Anong klaseng sakit? Yun pong mga kasalanan. Yan po yung may sakit dito. So sino yung mga kasalanan na tinutukoy dito? Mga tax collectors. Mga tax collectors. So, verse 13, umalis na kayo at pag-isipan niyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kautusan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Previously, yung ating pinag-usapan, meron tayong yung ating pong words of God doon sa Surigao, sa Psalm chapter 20. Sabi ng Diyos doon, ayaw ko ng mga handog. Anong klaseng handog yan? Handog yan ay sa akin yan, kasi ako may ayos na. Ang gusto kong ihandog nyo sa akin ay yung mga sarili nyo. Paano? Sa pagpapasalamat sa akin. Napaka-importante yung pagpapasalamat. Yan yung handog natin sa Panginoon. So, dito, mayroong tinatawag na handugin. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang magiging maawain kayo. So doon ay kailangan ng pagpapasalamat, hindi kailangan ng handog. Dito naman, hindi ang handog ninyo, kundi ang inyong maawain. So, maawain. So, maganda kapag ikaw ay maawain kasi magdudulot yan ng peace. Hindi yung kapag hindi ka maawain, hindi maganda yung buhay mo. Kasi marami ang mga problema na darating sa iyo. Iba kasi yung maawain. Kapag maawain ka, madali kang magpatawad. Diba? So, hindi ka madaling magalit kasi maawain ka eh. So, instead na pagalitan mo, dahil naawa ka, hindi mo pagalitan. So, yun po mga sabi dito, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. So, although people would consider themselves to be righteous, wala nung tao hindi mo sabi ng righteous siya. So may mga taong masabing makasalanan sila, pero hindi yan ang katotohanan. Kapag
kausap mo yan at darating na kayo sa punto na mag-argue na kayo, magkatalo na kayo. Diba? Talagang mapuprove mo na ang tao ay hindi naman talaga matuwid. Hindi naman talaga matuwid. Pero, maganda kapag ang tao ay maawain. Kasi, maging maayos ang komunidad. Madali siya magpatawad. Hindi siya nagtatalim ng galit. Kasi maawain niya. Kaya maganda yung peace and order sa community. Kapag ang mga tao ay maawain. So, kaya sabi ni Jesus, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin. So, hindi kailangan yung matuwid hindi kailangan yung walang sakit ng doktor. Yung matuwid, hindi na kailangan ni Jesus yan. Hindi na lang kailangan ni Jesus yan. Hindi na lang kailangan ni Jesus ang matuwid. Kasi, hindi na sila kumbaga makasalanan pero hindi na tulad ng mga hindi matuwid. Kung mga makasalanan, ay siyempre gumagawa ng mga kasalanan niya, hindi yan matuwid. So, kaya, sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga kasalanan. So, simple na. Since Jesus is the Son of God and the Messiah, the Messiah has the authority given by the Father to forgive. Diba? So, he can discern to all people whether he is a sinner or a righteous. Pero may mga tao na sa sarili nila ay tinukonsider nila na sila ay matuwid. So, may mga taong ganyan. Pero sa harapan ng Diyos, sila ay makasalanan. Sabi ni Jesus sa 13, umalis na kayo at pag-isipan ninyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging mawain kayo. So, hindi ang handog ang gusto ng Diyos, kundi yung magpapasalamat kayo sa akin. Hindi ang mga handog ang gusto ng Diyos, kundi magiging maawain kayo sa bato. Hindi naman kailangan mo kawaan ng Diyos kasi makapangyarihan niya. So, maging maawain ka sa kapwa. Yan. So, napakarami kasing benepisyo kapag ikaw ay maawain. Napakarami. So, unang-una dyan, in totality, the community is peaceful. Kasi, ano ba naman ang mangyayari dyan kapag, di ba, marunong magpatawad kasi naawa siya. Di ba? Di walang
mensahe dito ay tulad din, no? Sa mga mensahe na mga narinig natin tungkol sa magandang asal, pagiging righteous, pagiging holy. Kasi nga, ang tinuturo dito ay maawain, maging mawain tayo. Napakasarap pakinggan kung ang mga tao na kasama mo, ang mga tao na nasa iyong tabi ay mga maawain. Maluluyon ba sa isa? Maluluyon. Kaya kung maluluyon, di ka problema. Labi na kung imong silingan, di ka problema. Kung imong silingan na. Kasi hindi ka mapapaaway. Hindi ka mapapaaway. Dahil maawain ka. Pag maawain ng tao, hindi naman talaga mapapaaway yan. Kung masunod natin itong araw ng Panginoon na maging maawain tayo, makakabuti sa atin. So, kung gusto mong mag-enjoy ng kabutihan, maging mawain. Gusto mong manatili sa kamay ng Diyos, maging pasalamatan ka. Grateful and thankful to God. So yan po yung mga magandang asal para sa Diyos. At yan po ay magdulot ng mabuti sa buhay. Yan ang magandang gawin dito. Ulitin natin pinagawin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You are great.
sa Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Isang, Diyos ng Samang sa aming Church. Salamat na Diyos sa mga pulong na mga kalibugan diyan dito at inumulong ikaw. Natasok sa mga singkasan, kaya magagamit sa pwede o yun. Mabadasi, mabalik mo ng padugang sa pasigan. Matulog ka naman sa iyo mga kalipag-sos na. Diyos ang Diyos, pwede bayan, pagkasigay, pasipay. Ay magpamilya ng Diyos sa mga taong kumagkani mo sa iyo. O pwede Diyos, magagamit ka naman sa pagkabang na matulog umaga. Pwede pa mata kami sa susunod tagon. Diyos na pagpalayan kami sa mga pagkain, pagsimpa, pag-iman. Pagpaslamat kami mga pinanis na pagkailangan sa anong pagpapalay. Pag mga Diyos, tabangan kami, okay po sa amin. Sabi Diyos, sabi niya, palayan ka mga ayos na siya, kaya masalat sa mga pagkain. Pulis na sa pagkain, magtabog sa mga magpatubag sa mga pagkain. Tayo kami po sa akin, Diyos. Yung tayo kaya nagpiyang po sa mga mata. Laman dapat sa walang parang Jesus. All the hands be honored and saving my power and glory belongs to our present Jesus. And Jesus will be any person. Salamat sa mga Diyos. Naglalang tayo sa pagbigay ng universe at mga tawag si Relative Sir. Siya ang nagbigay ng universe. Proverbs 18, verse 10. The Lord is like a strong tower, the righteous can go on this. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. All your ways acknowledge Him and He will make your path straight. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Amen. Praise God. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name, Acts chapter 4, verse 2. Salamat sa inyo, Diyos. Salamat sa kalawagan sa ating panibawang. Salamat sa mga pag-akipetisyon sa itong mga kinawi, sa itong buhay ng Diyos. Salamat sa grupo Kalawin na natin. Salamat sa kanyang presensya sa Panginoon. Dahil magsilap yung mga karoon. Salamat sa kanyang ng Espiritu sa katulisan natin. Kung nakakang tanan, iyakan sa atin. Sa itang kutos ng atang pagkinawihin. Iyakan sa kapiling Diyos sa itang kutos ng kinawihin. O kinakat natin ang Diyos magkaroon karunay ka nato sa mga laot ng disgrasya na talaga ng Diyos. Kanalisyon siya umay ka nato, tubog mo sa atong panibago. Pagkakang kaya ito sa mga disgrasya na talaga ng Diyos. Ito sa mga taon ng Diyos. Karunay na pagpapalong ang atong mga pagkain. Nalawan na kung tulubi and within. Yes, alas 5, alas 6. Kailangan na mag-participate ka sa itong huli pagdating at pagparal sa itong nagilang Diyos sa karunay ang itong nagilang Diyos sa
closing prayer, itong tinanong si Beloved Mami siya ang mag-lead sa closing prayer. Praise the Lord, guys. Praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Jesus. Nandito Diyos Father Brown, Flag Jacob, salamat namin kagabi, Lord. Salamat sa kinitin, salamat Diyos sa imong mga pulo, ang mga patanuhugan, na tulad kini, magatisukso, kasing-kasing, ug may mong gabay sa kinipihugan. O pinagis sa mga mananggang Lord, sa way hinabadong sa kaaway, sa kasal in Jesus' name. Opposite on, hilanatan ng kaso, hypertension, sususunesis, cardiovascular kidney stones, cast out, and be healed in Jesus' name. Sakit sa ulo, sa mga husband, sakit sa mga kabubugan, kaluran, sakit sa liog, sakit sa mga kagatan, sakit sa sciatica, sakit sa kasing-kasing, mga pagkatan sa kasing-kasing, cast out, and be healed in Jesus' name. Sakit sa mata, mga matatagpes ka taridyo, pamaon, panuhot, pneumonia, anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, diabetes, sakit sa lower, upper lumbar, sakit sa buas, lipuranas, kasal-kasal, be healed in Jesus' name. Makatul-katul sa panic angel, kasal-kasal, be healed in Jesus' name. May stress, physical stress, at sakit bulatin ka sa ulo, hangtod sa lampalang kasal-kasal, be healed in Jesus' name. Sa labas ko sa palit, sakit sa pagkakulang, kasal-kasal, in Jesus' name. Gracious kadalanan, kalautan kasakitan ka pangka, lumala sa negosyo, trabaho, eskwela, lumala sa tanang utang, lumala sa loyalty, lumala sa office, kasal in Jesus' name. Kasakit, kaguol, pasamatan na yung mga kabubog, pabigil-bigil, mga tabal, at pagkasyon, kasal in Jesus' name. Lunokson, nagtalungan, kalautan kasakitan, pagbuto sa bulkan, kasal in Jesus' name. Coronavirus, nagpaparos na bacteria, parasites, kasal in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the mountain life. For dears to Jesus, our shepherd, there's nothing shall want. Always praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Jesus. In Jesus' name we pray. Praise the Lord.